Hey, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload ng ating mga vlog. So, ilang linggo ba? Isa, dalawa, tatlong linggo ho ata hindi ako nakasagot ng inyong mga katanungan. So, pasensya na po talaga kayo dahil medyo naging busy lang. At talagang ngayong araw ay nabigyan tayo ng chance para makasagot o naging free tayo para makasagot ng mga katanungan ng ating mga viewers. So, sa mga gustong mag-apply dito sa Japan ay pasensya na po talaga sa mga inyong mga katanungan. So, ngayon, meron po tayong sasagutin ng mga katanungan at ito po ay uulitin ko, disclaimer lang po, yung aking mga isasagot dito ay yun po yung aking napagdaanan at yun po yung aking nalalaman, yun po yung aking nakikita sa pag-apply dito sa Japan. At yung unang ating katanungan sasagutin ay galing po ito kay Sir Idol Win Victory. Ang kanyang comment ay, "Kuya, ano bang pwede kong gawin? Wala akong experience sa farming, willing ako matuto at kahit sa hotel cleaning." Ang kanyang experience sa Pilipinas o kanyang naging trabaho sa atin sa Pilipinas ay office work. So ito mga kwento, sa tunay po pagka ang trabaho nyo sa atin sa Pilipinas ay office work at i-apply natin talaga dito sa Japan, so medyo giri-giro alanganin po tayo sa pag-apply ng ganyan mga naging experience, no? Kasi lagi nilang ina-hire dito yung mga skilled, kagaya ng sa welder, ng machinist, ng spray painter, ng basta skilled ka, yung pong madalas nilang hina-hire na trabahador ng mga Pilipino dito sa Japan bilang isang trainee visa. Ulitin ko, kung hindi po kayo trainee visa o SSW, pwede nyo skip itong video na to kasi sa mga nag-a-apply dito sa Japan bilang isang SSW at trainee visa po itong ginagawa kong video. Yung kay Kuya, yung paano ba, yung sa farming at o kaya hotel cleaning. Sa farming mga kwento, ulitin ko, ito is all about farming, sa farming mga kwento, kung talagang willing po kayo na gusto nyo magpunta dito sa Japan bilang isang farmers, at talagang madali para sa akin, mas madali ang makapasok ng isang farmers dito sa Japan kasi hindi ho nila kailangan ng experience na certification na galing kung saan company o factory sa Pilipinas, na hindi kagaya ng welder, ng painter, mga skilled ba. Pero kung ikaw ay farming, ang apply mo dito ay farming ka at farmers ka, wala kang experience, so kung meron kang kakilala dyan o kamag-anak na pwede mong matutunan kung paano maging farmer sa atin sa Pilipinas, mag-train ka, mag-aral ka, yung pong certification ay hindi na po hinahanap ng mga agency yung pagiging farmers mo sa atin sa Pilipinas. Ang hinahanap nila sa mga kwento, ang hinahanap ng mga agency ay yung land title, at kaya mong i-depend na ikaw ay isang farmers dito dyan sa atin sa Pilipinas kasi once na nag-interview yung Japanese, matik po yan, titignan po kayo kung marunong po kayong magtanim, magpunla, mag-harvest, kung ano-ano ang nalalaman nyo sa about farming, kung ano nalalaman nyo sa pagiging farmers. Kaya dapat, kung willing ka talagang matuto bilang isang farmers, pumunta ka sa mga talagang may bukid, pumunta ka sa mga ganyan. Doon ka magpaturo sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo. At ilang taon lang, 1 taon, 2 taon na magiging farmers ka, marunong ka na, para pag nag-apply ka dito sa Japan, so meron kang idea ano ba ang trabaho ng isang farmers, kasi hindi rin ho biro ang pagiging isang farmers dito sa Japan. Hindi ho biro yung kanilang pinagdadaan o sitwasyon dito sa Japan. Kaya kung gusto mo maging farmers, Kuya, marami po tayong pwedeng trainingan, yung sa farming kasi mga kwento kahit pwede ka naman makisuyo sa mga may-ari ng lupa, ng mga may tumana o mga may bukid na pwede ba akong, di ba? Pwede ka namang makiusap sa kanila na mag-training ka o gumawa ka ng idea kung paano maging isang farmers. So, kasi mga kwento, sa mga agency, mga kwento, hindi naman po nila hinahanap yung certification sa pagiging farming, pagiging farmers. Ang hinahanap po nila yung land title. Ngayon, kung gustong mag-apply ng isang farmers dito, so kailangan mo talaga magkaroon ng makahiram ng isang land title at ikaw ay talagang marunong sa pagiging farmers. Kasi talagang mayroon din talagang titigin yung mga Hapon dyan, talagang dadaan kayo sa skill test na tinatawag nila. Ganoon po talaga dito sa Japan. Pagka nag-apply dito, maliban sa interview, mga initial at final interview, meron po kami tinatawag na final at skill test. Kaya pagka nag-apply ka ng farmers, hindi pwedeng sabihin farmers ako at meron akong nahiram na certification ng lupa o ng title ng aking kamag-anak o sa amin ito, ay makakapunta ka na dito. Hindi po ganun kadali. Kailangan nyo talaga i-depend na kayo ay isang farmers. Ipakita sa mga Japanese na kayo ay isang farmers. So, titignan po kayo ng mga Japanese, kaya napaka-importanteng dapat marunong at alam nyo talaga ang isang maging farmers, dahil pagdating nyo dito sa Japan, yan po ang i-expect talaga ng mga Japanese sa inyo at yan po talaga ang magiging trabaho nyo. Hindi po kagaya ng ibang skilled worker na pagkagaya sa amin,
isa akong spray painter, pero ang naging trabaho ko sa company namin ay isa akong parang taga-prepare ng mga gamit lang, hindi ako taga-pintura. So medyo malayo po doon, ano. Kaya pag ikaw ay sinabi mong farmers ka, mag-a-apply ka dito sa Japan, so make sure na marunong ka magtanim, magpunla, kung ano-anong mga ginagawa sa mga bukid, kung ano-anong mga nalalaman dapat alam mo sa bukid na pwede mo ay masabing alam mo, kaya mong gawin sa bukid. Kasi bukid talaga pupuntahan nyo rito kapag farmers ang apply ninyo. Isa rin po sa nakikita kong high demand na pag-apply ng pag-select ng mga Pilipino dito sa Japan ay yung pagiging isang farmers. Yan po talaga din ang nakikita kong medyo talaga karamihan o kadalasan nilang nagiging hiring dito sa Japan. Marami akong kaibigan taga Baguio dito na farmers po talaga sila. Talagang mayroon pa silang video na nakukuha sila na nagtatanim sila, nagpupunla sila, nagbubuhat sila. Talagang nasa bukid sila. Talagang as in, nandun yung mga video nila. Naman natin si Sir Idol Jan Romero. So ang kanyang comment ay hindi na daw kailangan mag-aral ng Nihongo at hindi daw kailangan ipasa yung exam kasi masiselect din. So unang-una mga kwento, ito po unang-una, sa pag-apply po dito sa Japan ay mayroon mga agency po talaga na kailangan nating mag-aral muna ng Japanese language bago kayo totally accept sa pag-apply ng dito sa Japan, lalong-lalo yung mga caregiver. Yung mga yan, lalong-lalo kasi yung mga caregiver, mga kwento talagang alam ko diyan, talagang nag-aaral muna sila ng Japanese language bago sila totally ipa-line up o yan, isa lang sa mga Japanese employer. Ngayon, doon talaga mga kwento, no, talagang kailangan nyo talagang munang mag-aral ng Japanese language, at kailangan nyo tapusin yung pag-aral ng Japanese language bago kayo totally makapag-apply dito sa Japan. Kung yun po ang yung magiging apply na trabaho dito sa Japan bilang isang caregiver. Pero yung sinasabi mo, Idol, na hindi natin kailangan mag-aral ng Nihongo, Diyos ko po, yan po yung number 1 na requirements na kahit sang agency mo tanungin, kahit sang agency ka mag-apply, yan po yung number 1 nilang ini-required sa mga isang trainee visa or SSW. Dapat kayo ay nakapag-take o nakapag-aral ng Japanese language. Sa ayaw at sa gusto nyo dadaan po kayo dyan. So yun po nagsabi sa iyo, kuya, na hindi mo na kailangan mag-aral, hindi mo na kailangan maselect, hindi mo na kailangan ipasa yung exam at masiselect ka din. So parang taliwas, parang hindi po ako sang-ayon sa kanya naging comment sa iyo, naging bigay na idea sa iyo. Kasi nga, yung pong Japanese language, ayan, yung Nihongo na yan po yung tutulong sa iyo dito, yan po yung gagamitin mong lengguwahe pag ikaw ay nandito na. Yan po yung magiging pang-araw-araw mong pananalita kapag ikaw ay nandito na sa Japan. Kasi dito sa Japan, yung mga Japanese ay hindi ho sila nag-i-English. Kung meron man, bihirang-bihira ako nakaka-encounter ng nag-i-English kasi nasa bansa kanila. So hindi po pwede yung English ang gagamitin mo, yung pong ang i-apply mong pag-usap sa kanila kasi ikaw ay nakikitrabaho lang, tayo ay nakikitrabaho lang, so tayo po yung mag-a-adjust sa kanilang mga lengguwahe dito sa Japan, kaya yung nagsabi sa iyo na hindi na kailangan, kuya, wag ka maniwala, kailangan mo mag-aral. May mga agency talaga na hindi ka muna natatanggapin ng iyong pag-apply kung hindi ka nakapagtapos ng iyong pag-aaral ng Japanese language. No, hindi ka muna nakapag-take ng Nihongo. Pero may mga agency naman kung halimbawa skilled ka, after selection, saka ka mag-aaral. So talagang hindi ka makakaligtas sa pag-aaral ng Japanese language o Nihongo. Kasi talaga ang parang ng Japanese government, parang pinaka rules nila sa mga trainee visa or SSW na dapat yung papasok na trabahador o trainee visa dito sa Japan ay nakapagtapos o nakapag-take ng Japanese language kahit 1 o 3 buwan lang, and then dito mag-aaral ka uli. Ngayon, yung sinasabi mo, kuya, na hindi natin kailangan mag-aral, paano pag punta ka dito, na-select ka, halimbawa na-select ka, nagpunta ka na dito, ano ang gagamitin yung lengguwahe? Ano ang gagamitin natin yung lengguwahe? Di ba? So kailangan talaga natin yung Japanese language. Talagang yun ang kailangan na din natin. Isa sa pinaka-importanting kailangan natin kapag tayo ay mag-a-apply dito sa Japan. Yun po yung pwede ko sabihin sa iyo, kuya. Kaya kung halimbawang gusto mong mag-apply dito, kuya, kung muna talaga na dadaan ka sa pag-aaral ng Japanese language. Naman ay galing ka Sir Idol Buricat Montemayor, natawa ko sa comment ni Kuya. Ang kanyang comment ay mahigpit daw ba sila sa ngipin? Kailangan daw ba walang sira at malinis? Ito mga kwento, may share ko lang. Una-una, sagutin ko muna. Una-una, hindi naman po ganun. Walang pong ganun na kailangan walang sira at malinis yung ipin natin. So, kung halimbawa merong sira yung ipin mo, ako nun,
apat yung may tama sa ipin ko, nakiusap lang ako na dapat isa lang talaga ang ipapaayos ko kasi wala akong pera. Pwede niyo pong sabihin niyo sa dentista na kung saan kayo magpapamedical, sabihin niyo talagang as in wala kayong pera, hindi niyo kayang bayaran, kung maaari isa lang talaga. Yun lang po pwede, pipirhaman na po yung mga certificate, yung papel na dapat may pasa na medical ninyo. Kung about sa ipin lang po yun ha. Kasi gano'n ang ginawa ko noon eh. Ilang beses ko na akong ginagawa yun. Ilang beses na rin po akong sinasabihan ng mga medical staff na kailangan ayos yung ipin ko. Dapat kasi yung ipin ko medyo may sira. Apat siya. Ngayon, nakiusap ako kasi wala talagang pera. Pwede naman po yun. Pwede po yun na kung halimbawa kayo po ay walang pera at gipit po kayo, makiusap po kayo na paano, kahit isa lang po ang munang ipaayos ninyo. At pipirma lang po yung parang medical, ayun sa medical ninyo. Ngayon, sa linis, wala pong ganun sa pag-apply dito sa Japan. As long na wala kayong malalim na sakit na naging findings sa inyong medical, ay kung ipin lang yan, wala akong problema. Kahit nga wala kayong ipin na magpunta rito, pwede po kayong mag-apply dito sa Japan eh. Huwag lang ho yung malalalim na sakit ang makikita ng mga medical staff. Yan talaga, ipipending po talaga kayo. Talagang hindi makakaalis pagka malalim na yung naging sakit ninyo. Pero kung yung sa ipin lang, mga ganyan, mga minor na kayang-kaya natin gawin, kayang-kaya natin ikuan, wala akong magiging problema. Kaya huwag ho kayong kabahan, ha? Huwag ho kayong matakot na, kagaya nga sinabi ko, kung halimbawa wala kayong pera, wala kayong pampaayos ng ipin ninyo, pwede kayong makiusap kahit isang piraso lang. Po ay galing kay Ma'am Cecilia Monterio. Ang kanyang comment ay, ibig sabihin kabayan, bago ka mag-aral ay sa agency ka muna dapat magpunta. Yes ma'am, tama po kayo. So sa agency din po kasi manggagaling kung sa kayo mag-aaral ng Japanese language. So kailangan nyo muna mag-apply, mag-fill up, mag-inquire sa agency ng marami pong agency dyan sa atin sa Pilipinas na nagpapaalis pupunta dito sa Japan. Hindi naman po kayo, wala po akong alam na parang nag-aaral muna akong Japanese language kung saan school, tapos saka ako mag-apply sa agency. Mali po yun. Ang gagawin po ninyo, madam, pumunta po kayo sa agency kung meron kayong idea na agency sa pag-apply dito sa Japan, mag-inquire muna kayo sa kanila. Mag-inquire muna sa kanila, baka malay nyo, bago kayo mag-aral ng Japanese language, may libre pa. Kasi may mga agency ganun na once na na-select, saka lang sila mag-aaral ng Japanese language, at yung iba ay talagang libre po ang kanilang pag-aaral ng Japanese language. Nakadepende po yan kung ano po yung apply nyo para maging libre ang inyong pag-aaral sa Japanese language. Talagang medyo may kamahalan. Talagang may kamahalan kapag naging shoulder niyo ang pag-aaral ng Japanese language sa buong 1 to 6 months pag-aaral ng Japanese language. Talagang medyo mabigat ang paggastos dyan. Ngayon, mabalik sa'yo, kung mag-apply ka dito sa Japan, ma'am, magpunta ka muna sa agency, mag-inquire ka muna sa agency kung ano man ang inyong applyan. Huwag ka muna maghahanap ng kung saang school ang nagpapaaral ng Japanese language, kasi ang sasabihin ng mga yan, ang tatanungin sa iyo kung saang agency galing, anong naging referral mo ba, yun ang talagang hahanapin ng mga kung anong school ka mapapapunta sa pag-aaral ng Japanese language. Kaya kailangan pagpunta ka muna sa agency at doon ka mag-inquire, doon ka magtanong kung pwede pa yung i-apply nating trabaho dito sa Japan, para hindi masayang inyong pagpunta sa Manila kung saan man taga-probinsya kayo. Magpunta muna kay agency, maghanap kayo ng legit agency na pag-apply dito sa Japan. Huwag muna kayo maghahanap ng kung saan school nag-aaral ng Japanese language. Baliktad po tayo, madam, ha? Ang gagawin nyo, kailangan nyo munang magpunta ng agency at doon mag-inquire sa lahat ng inyong katanungan. Ito po muna yung nasagot nating katanungan ngayong araw, at susubukan po ulit natin makasagot ng mga katanungan sa susunod pang mga araw, ha? Kasi talaga medyo may ginagawa lang, busy lang. So paano sana nakatulong yung mga idea o yung mga sinasabi ko sa inyo sa pag-apply dito sa Japan. So paano? Hanggang sa muli. Salamat.